Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo lagi kong pinipilit unawain ang bawat tao. Hindi tayo judgemental. Kaya tinitingnan ko, sino bang makulit dito? Siya ba ang papresko ng papreskon o dahil yung media ay tanong ng tanong kay Tebes kaya kailangan niyang sagutin? Pero sa isang banda, dapat being a leader as well, bilang Secretary of Justice, dapat marunong kang sumagot. Pag tinanong na about kay Tebes, para hindi na rin na nauungkat siya na nauungkat, tapos nagmumukha lang kayong papreskon, na parang nagmumukha lang kayong bitter, na paulit-ulit lang naman ang tanong, paulit-ulit lang naman ang sinasagot nyo, parang naghahagilap lang kayo ng media time, at sinasagot nyo dyan, nakasampa na yan sa korte. At nakapagpadala na kami ng sulat sa Timor. I cannot comment more on that. Dapat sinusuplak na agad. Kasi hindi naman na dapat salita ng salita eh. Nakailang press con na siya about Bantag. Nakailang press con na siya about Tebes. Meron bang bago? Wala, paulit-ulit. Minsan yung isang content, yung isang topic, paulit-ulit. Pwede naman niyang sabihin, nakasampa na yan sa korte. Pansinin nyo. Ewan ko kung na-observe nyo. Since siguro nakasampa na ito sa korte, tumahimik na si Tebes, di ba? Tumahimik na siya. Tapos ibabalik pa rin ang ibabalik nito. Hayaan nyo na, kung nakasampa na yan sa korte, hayaan nyo na magtrabaho yung korte o hayaan nyo na magtrabaho yung sistema. Hindi na yan kailangan lagi pa preskon araw-araw, linggo-linggo, ipinipreskon. Hindi na, tapos na yan. Huwag na po natin gawing public trial yan. Nasa korte ang hustisya. Nasa korte ang paghuhukom. Hindi po nasa tao. Kinagawa yung public trial eh. Kaya nga napupunlaan eh. Kita nyo, imbis na sumusuko. Kasi nakikita nila, bias. Dahil kaka-interview, paulit-ulit. Hindi mo ba pwedeng, tapos na yan? Tumahimik eh. Tahimik na. Tapos pag sumagot, ito na naman tayo ha. Pag sumagot na naman si Tebe, sasabihin nyo, tama na ang drama nyo. Huwag kang sumagot sa social media. Huwag kang sumagot sa media. Umuwi ka rito, harapin. Ganyan ang mga litanya nyo eh. Paano hindi sasagot sa media? Paano hindi sasagot sa media? Sa media rin kayo nagsasalita. Di ba? Itigil ninyo. Ako ganun lang masasabi ko. Bumabanat kayo sa media. Di ba dapat talagang bumanat sila sa media? Ngayon, kung kayo tatahimik, ako i-advise ko, tumahimik din sila. Sa korte pag-usapan. Daldal kayo ng daldal eh. Pag sumagot, sasabihin nyo drama. Pag sumagot, sasabihin nyo face the music. Ano kayo, diktador? Kung gusto nyo tumahimik yung tao, tumahimik din kayo. Ganun kasimple yun. Tumahimik na nga eh. Ganun kasi ang nangyayari. Can you imagine, pagka napunta ka sa isang bansa na marahil gusto kang gatasan, so bayad ka lang ng bayad nun para lang hindi ka ikukulong o hindi ka huhulihin pagka meron ka ng standing record with the Interpol and other standing records. Opo. Pero sir, yun nga dahil wala pa pong deportation sa Timor-Leste with us, treaty, how will that play? Ano yan eh, ang isa pa kasi wini-work out din namin yun, yung Interpol Red Notice na nilalakad natin yun. Other topics. Interpol Red Notice na sa iyo. Yeah. Kasi designated terrorist eh. Yung warrants na lang kailangan ilabas namin for the PCTC to enter into the record the wanted status of Mr. Teres. Ewan ko dyan sa inyo. Naguguluhan na ako sa inyo talaga. Hindi ko malaman kung ano gusto niyo. Okay, next topic tayo. Na naman palang aftershock. Kaya titignan po natin, magpapareport ako sa ating mga opisyal para ma-assess natin, para malaman natin kung ano yung mga damage, ano yung mga pangangailangan, yung lalo-lalo na yung mga nawalan ng bahay, mabigyan namin ng tulong. Andito po ang DSWD, kasama ko pa si Senator Manny para tumulong sa pagbigay ng assistance para sa ating mga naging biktima dito sa lindol na naramdaman natin. Kaya't andito po ang bibigay po natin. Siyempre, yung mga nasa evacuation center ay inuuna namin para tiyak na mayroong kakainin, may tubig, may water supply. At ngayon ay
pinaikot natin ang mga tao natin sa DSWD. Andito rin ang secretary ng DILG, ng local government, si Secretary Benher. Andyan din si Secretary Manny ng DPWH para tignan yung mga Ito yan ha. Nandyan sila sa Davao para magbigay ng tulong, no? At para to balance naman din the story. Ito, maganda nagsasama-sama, magtutulong-tulong. Bagamat ako ay hindi agree doon sa kanilang politically, no? But syempre, andyan si Pacquiao, no? Hindi natin sinuportahan 'yan. Si Abalos, ayoko din 'yan, no? Pero hindi naman 'to issue kung gusto natin o ayaw natin. Si Marcos, ayaw din natin, no? Pero hindi 'to issue kung ayaw natin o gusto natin. Ang importante, tumulong kayo sa Pilipino. Ang maganda diyan, hindi ko alam kung sure ako dito. Sinabi nila hindi nila tatantanan yan Davao na yan at sila ay hindi aalis. Ang kanilang team, hindi ko alam kung sila mismo o yung kanilang team, hanggat hindi na ilalagay sa ayos yan. Okay, so trabaho kayo, tigilan niyo ang politika. Pero sana si Marcos ay magsalita about sa ICC. But then again, pag-uusapan dyan, good, namimigay sila. At kasama nila ang DSWD. Sana lang ito, kung kayo ay tutulong, huwag nyo ilagay yung pangalan ninyo doon sa mga itinutulong ninyo. Kasi lalabas pong bribery yan. Lalabas po na parang inaangkin ninyo. Hindi po ninyo pera yan, kayo lang ang ginawang kasangkapan ng Diyos dahil kayo ang nasa posisyon. At nagugustuhan ko rin yung sinabi ni Pacquiao, ay ginagawa ni Pacquiao kasi siya ay tumutulong. Ulitan, hindi ko sinasabing suportahan niya yan. Bagamat mukhang okay naman si Pacquiao kasi hindi lang natin nasuportahan ng last election kasi sa tingin ko may mas magaling pa sa kanya bilang presidente. At magandang tingnan niya na nagkakasundo kayo para sa isang pagtulong. At hindi nilagay. Ewan ko kung wala akong nakita. Pero sa ngayon, sa video ito, wala naman yung pangalan nila at muka. Doon ako medyo na-turn off kasi hindi naman nila pera yan Naging kasangkapan lang sila para matuloy yung tulong. But that is good. For me, maganda yung tulong na yan. Magkasundo-sundo kasi magkaiba yan ng tinakbo si Marcos at saka si Pacquiao. Pero pagtulong. Again, si Abalos. Ibig ba sabihin yan, Coach, pag tumakbong senador, susuportan? Hindi ko sinabi. Sinabi ko bang suportahan niyo si Abalos? Hindi. Gusto ko ba ginagawa niya? Hindi. Pero dito, kung talagang sila ay tumutulong, deserve naman din nila. Hindi tayo parang bitter, di ba? Na wala nang nagawang mabuti si Abalos. Basta dyan, okay yan. Okay yung ginawa ni Marcos, ni Pacquiao, kung sino man dyan sila, sabi dito, baka nahiya siguro nasa Davao Oo nga, hindi, syempre, baka mamaya balikan din sila niya pagdating ng panahon kasi wala kayo sa Davao. No? But anyway, kung yan man ay galing sa puso o galing sa kaplastikan, ang importante sa atin ito, may epekto sa mga mamamayan. At yung pagbibigay nyo dyan, pagkabibigay ng assistance, ay may epekto yan, especially doon ng mga nasa lantanan ng lindol. Yan ang gusto natin, magkasundo-sundo muna. Tigil ang politika, kahit anong kulay mo, magkaroon ka ng pakinabang. Yun ang maganda, yun ang sinasabi natin. Kailangan may pakinabang kayo. Kasi pag ang tinira nyo, halimbawa resolution sa ICC, anong pakinabang nun sa bansa? Papasukin na, anong pakinabang nun? Nakakahiya pa nga. Pero kung ganito, puro kayo tulong, di ayos yan. Nasirang kalsada, yung mga nasirang tulay, kung paano natin Sabi dito ni Bright Naria, sana Coach walang MR na logo dyan sa relief goods. Hindi ko alam I'm not sure. Pero sa video, parang walang nakalagay na MR. Hindi natin sure. Ayoko magsalita. Maipapaayos agad para yung pagdaloy ng ating mga vehicles, yung ating mga sasakyan, ay maging maayos naman at maiabot natin yung mga naging isolated areas para sabi dito ni Francia, pag tama palakpakan, pag mali banatan. BB, siguro ibig niya sabihin banat bay. De tama naman yun kasi magmumukha tayong bitter Magmumukha tayong tawag dito, toxic kahit sila ay makakatanggap ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito rin po ang secretary ng DND ng National Defense, pero siya ang namumuno ng NDRMC, yung ating disaster relief na sabi dito ni Shai Sanpay, kailangan ng Pilipino tuloy na solusyon sa kahirapan. Hindi pamimigay ng isang beses, buti kung lahat ng probinsya ang bigyan. Hindi, may punto si Shai Sanpay, no? Yes,
Sa buo, kailangan masolusyonan yung kahirapan ng Pilipinas. Tama ka naman dyan. At hindi yung mga iilan lang. Ito lang, kaya lang tinulungan kasi nga nagkalindol dyan sa Davao, no? But then again, tama rin yung sinabi mo. Dapat talaga, hindi lang band-aid solution. Siya, para din titignan at Sabi ni Lord Macrael, tama po kayo sir, sana magkasundo-sundo muna sila at ayusin ang problema ng bayan. Yes, kasi parang gera yan, sabi ni Lord. Pagka kayo nagtalo-talo, parang sinausawan natin yung pagtatalo ng China at US, sa gera walang panalo. Same thing, pag naggera-gera sa politika, walang panalo dyan. There is a time kung kailan sila maggigera. Yan yung during the election time, the campaign period. But for the moment, pababain muna presyo ng bigas, pababain muna ang presyo ng bilihin, magkasundo-sundo kayo, yan ang trabahuhin. Tama. titignan natin kung ano yung mga pangangailangan. Kaya hindi po kami aalis dito. Ang ating mga different aid agencies, hindi po aalis ang mga yan hanggat lahat ng mga nangangailangan ay mabibigyan ng atensyon. Kaya po, pagpatuloy natin itong pagbigay ng relief supplies, meron tayong mga hygiene kit, meron tayo pati shelter para yung mga hindi na makapasok sa bahay dahil delikado po yung mga na-damage na bahay. Pag sinabi po pag in-assess po na hindi pa masyadong tiyak, ay huwag nyo munang papasukin dahil marami pong nagiging biktima na akala natin tapos na yung lindol, papasok kayo sa bahay, magkakalindol habang nasa loob, matatamaan, mababagsakan. Sa awa ng Diyos, meron naman tayong yung ating mga casualty rate ay hindi ganong kataas. Pero siyempre, bawat isang namatay, malaking trahedya para sa atin lahat. Kaya gagawin na asahan ninyo na nandito ang inyong pamahalaan para tutulungan kayo at magsabi lang kayo kung ano yung inyong pangangailangan at kung kaya namin idalhin sa inyo ay gagawin po namin. Maraming salamat po. At isa lang masasabi ko dito, ha? Sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang tulong dyan hanggat makaraos ang Davao. Tuloy-tuloy din sa ibang panig ng bansang Pilipinas na nakakaranas ng problema. Lalong-lalo na doon sa mga liblib na lugar na hirap sila dahil sila ay nasalanta ng kung ano-anong trahedya, ay sana magpatuloy ang pagtulong ng administrasyong ito. Kalimutan ang politika, magsama-sama. Tapos, saka magbanatan. But for the meantime, kawawa po kasi yung mga namatayan, nasalanta. Halimbawa, ilagay po natin ang sarili natin doon sa mga nasalanta. Hindi ka po concerned sa usaping Duterte, usaping ICC, hindi ka po concerned doon sa usaping galawan sa Kamara at ni Speaker Romualdez, nila Tamba. Concerned ka doon sa paano mo maitatawid muna yung araw. Dahil una, masakit, namatayan ka, nawalan ka pa ng mga ari-arian, so kailangan mo ng tulong. Isang tabi muna yung politika, kailangan mo muna for the meantime yung tulong. At dyan dapat sila sumaklolo. Kalimutan ng politika dahil hindi po biro kung ilalagay mo ang sarili mo doon sa mga nasalanta. Wala ka nang pakialam muna sa politika. Kailangan mo lang maitawid muna yung araw, yung gutom for the moment, tapos yung bukas ulit. Huwag nyo pong hayaan na hindi sila makabalik sa normal na buhay tapos iiwan na. So sana tuloy-tuloy. Yun lang ang ating concern. Sana tuloy-tuloy. Na as much as possible, hindi man magiging masyadong magarbo, pero as much as possible, as soon as possible, yung mga nasalanta ay makabalik sa normal na kanilang pamumuhay.